He is risen. Amen? Okay. At welcome po lahat sa gawain muna sa gawain ng Lord. At lalo tigit, ngayong hapon sa ating pamilya, isa hong kagalakan. Lahat ng mga tayo nagagalak. Amen. Okay. Kakunti ang sumagot. Okay. Alam niyo po ba na ang... Sige, okay. We will wait everybody to sit down. Alam niyo po ba na ang mundo sa araw na ito, ang buong mundo, okay? Regardless kung anong race, regardless kung anong color, isawang sineselebrate ngayong araw na ito. Okay? Alam po ba natin kung anong sineselebrate ngayong araw na ito? Okay. Kaya tingnan nyo, the word is muling. Kasi bakit? Isang beses lang naman siya nabuhay eh. Ang araw na ito, atin lang ginugunita at inaalala. Okay? Si Jesus namatay more than 2,000 years ago. Pinako sa krus, namatay at nagpakasakit more than 2,000 years ago. And that alam natin, ang sabi ng Bible, and on the third, hindi after. Kasi marami nagsasabi, si Jesus namatay Huwebes. Kasi dapat daw 3 days. Huwebes, Biyernes, Sabado. Diba? Dapat daw lilipas ang 3 araw. Mali yata pagkaintindi sa Bible. Ang sabi ng Bible, on the third day. Kaya sa ikatlong, kaya tama, Biyernes. Hello? Biyernes, Sabado, di Linggo. Kasi kung sinabing pagkalipas ng 3 araw, Biyernes siya namatay, di Lunes pa siya muling mabuhay. Nagbabasa na, sabi ko nga, nagbabasa na ng Biblia, grammatically wrong pa rin. Okay, sige. At ako, kayo ba excited? Ako lang yata Okay. Excited? Alam ko, excited kayo. Bukas holiday. Okay, sige. Alam ko, excited tayong lahat dahil ngayong araw na ito, gugunitain natin ang muling pagkabuhay ni Jesucristo. Okay? And the world is celebrating the resurrected Christ. Hello? Sige, bago tayo mag-aral, I invite everyone, can we all close our eyes and bow down our heads and we will ask for the guidance. Hallelujah. Father in heaven, in the mighty name of your Son, Jesus, and by the power of the Holy Spirit, Panginoon, sa hapong ito, hinahabilin namin sa iyo mapagpalang kamay ang pag-aaral ng iyong makapangyarihang salita. Panginoon, buksan ng banal na santong Espiritu ang aming kaunawaan, ang aming kaisipan, lalo tigit ang aming mga matatabang puso, O Lord God, upang sa hapong ito, ang iyong salita'y maitanim, ito'y tutubo, mamumunga, magkakaroon ng permanent fruit sa aming mga buhay. And Lord, ngayong hapon, sa paggunita namin ng linggong muling pagkabuhay ng Jesucristo, Lord, magdulot ito ng mas malalim na kahalagahan, mas malalim na pagkaunawa, mas malalim na importansya sa buhay ng bawat isa. And Lord, this will never be again like any other Sunday because espesyal na linggo ang araw na ito, Panginoon. Kaya ngayong hapon, Lord, ngayon pa lamang kami nagdideklara, Panginoon, hallelujah, nakikilos sa iyong banal na Santo Espiritu sa aming kalagitnaan, maging sa iyong balikod. Hindi ako, Panginoon, kundi kayo ang maging tagapagsalita sa buluwagang ito, Lord God. Hallelujah. Not my weakness, but your glory shall be manifested in our midst. Panginoon, salamat. Kayo ang mataas, ako ang mababa, at binabalik namin sa inyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, now, kasi ganito, muling pagkabuhay, ibig sabihin, namatay. Bakit ba kasi namatay? Ganito. Bakit ba kasi muling nabuhay? Di hugay namatay. Bakit ba kasi namatay? Now, because these are only those questions that we will be answering ngayong hapong ito. Pero ganito bago babasahin yung ating text. Now, kung makikita ninyo,
bago si Jesus nagpakasakit, kasi nagpakasakit muna siya. Okay? Namatay. At bago siya muling nabuhay, biblically, meron na siyang mga binuhay. Hello? The Bible registers na bago si Jesus mismo muling nabuhay, may mga binuhay na siya. There were incidents in the Bible recorded na bumuhay na siya ng patay. Kaya ang sinabi niya sa John 11, ang sabi niya kay Martha, yung tinuro ni Rachel kahapon, sabi ni Jesus kay Martha, I am the resurrection. Kaya bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito, I will just go through. Okay. Naalala niyo, okay, kahapon si Lazarus, and we will go to that. Ang una, okay, naalala niyo si Jesus naglalakad at nakasalubong niya yung ililibing. Di ba? Iyak ng iyak yung nanay. Kasi ililibing na yung bata. Nakasalubong ni Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Hinawakan niya yung kabaong. Tapos anong nangyari sa bata? Nabuhay. Meron pa. Remember, ang anak ni Jairus. Huwag nang istorbohin si Maestro, patay ng bata. Sabi ni Lord, hindi patay bata. Binuhay uli ni Jesus. Binuhay ni Jesus yun. Tinawag niya yung bata, muling nabuhay. At hindi lang yun. Remember the mother-in-law, Peter. Hindi kayo nagkasakit. Tapos anong ginawa ni Jesus? Pinagaling. Tapos last, yung kahapon. Remember Lazarus? Tingnan nyo ha. Si Lazarus, adiritura. Si Jesus, 3 araw. Si Lazarus, adiritura, 4 days. Kasi bakit 4 days? Siniguro talaga ni Jesus. Alam niyo kung bakit 4 days? May significance yan. Kasi merong Jewish tradition and Jewish belief na ang kaluluwa ng taong namatay, umiikot-ikot lang yan within 3 days. Hindi yan lalayo sa kanyang katawan. That's the Jewish tradition. 3 araw. Kaya tingnan nyo, siniguro talaga ni Jesus. 3 araw lang ang Jewish tradition. 4th day. Siniguro talaga ni Jesus na ang pagkabuhay ni Lazarus is not because of Jewish tradition. It is because Jesus himself was saying, I am the resurrection. At paunahan ko na kayong mga nakaupo dito ngayong hapon. Ano man yung parteng patay ng buhay ninyo, negosyo, finances, patay na relationship na wala ng pag-asa, tagal na ho namin nag-away, hindi kami nagkabati, hindi kami magkaayos-ayos. Ngayong partikular na araw na to, ngayong partikular na linggo na to, kung si Jesus na pinako sa krus, nilibing at muling nabuhay, I can guarantee you, those dead areas and dead parts of your life, pati yung mga maglilingkod o na mga nag-desire na maglilingkod, na kusi-kusi, bubuhay, i-reignite ni Lord uli ang fire ninyo to serve God. Kaya ngayong araw na to, yan ang panghahawakan natin. Whatever dead area in my life, if Jesus was or is resurrected, that area of my life, Jesus will resurrect. Hello? Amen. Amen. Now, ganito. Basahin natin muna yung ating text. Okay. Matthew 28. I will not read everything. Okay. Ito yung chapter 28 na kung saan, ang sabi dito, Tagalog ang aking Bible. Ano? Sabi, makaraan ang araw ng pamamahinga, magbubukan liwayway ng unang araw ng isang linggo. Tingnan nyo. Magbubukan liwayway ng unang araw ng isang linggo. Sa working class, the first day of the week is Monday. But the real first day of the week is Sunday. Kaya sabi dito, pagbubukan liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si
Maria Magdalena at ang isa pang Maria. So, dalawang Marias. Okay. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Bakit ginulong ng anghel yung bato? Kasi yung dalawang Maria walang kakayanan. Nakita niya? Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag hindi mo kaya, sabihin mo sa katabi mo, pag hindi mo kaya, si Lord nang bahala. Ayan. Oh. Now, ang sabi dito, Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw na yon. Verse 3, ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang mga anghel. Pagkawarin ko na, stroke itong mga ito. Okay. 5. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. At hindi sapat ang salita ng anghel. Ang sabi ng anghel, hali kayo, tignan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Tingnan niya, bakit niyaya ng anghel ang mga babae? Hali kayo, tignan ninyo. Kasi to she is to believe. So, to give enough proof, ang sabi ng anghel, silipin mo. Pero sa totoo lang, ganito ha. Sinong takot dito tumingin sa patay? Tapos ganito, may mga pamahiin, pag dadalaw ka sa burol at sisilip ka sa patay, iuwi mo sa bahay mo, susunugin mo. Tapos yung usok nun, hahakbangan mo. Kasi daw, para hindi mo panaginipan sa gabi. Ayun yung motivation daw. Hindi nyo alam yan. Hindi nyo alam yun dahil hindi pinapaalam sa inyo. Hey, adesso lo sai. Hey, okay, now. I see it. Kasi silip ka sa kabangong ganyan para daw hindi mo mapanaginipan sa gabi. Tapos yan, susunugin mo yan, yung usok nun, hahakbangan mo. Okay. So much about tradition. They were all tradition. Ay, ganito. Hindi. Who still believes in Easter eggs? Easter eggs. Siya, Italianuhin natin. Huwag ba di Paskwa? Ay, wala ho yan sa Biblia. It was never written in the Bible. They were pagan tradition. Pumunta ka sa supermerkado, ang dami, nagkala. They were never part of the gospel. They were pagan traditions trying to contaminate the Christian belief. Hello? Oh, one last question. Ano ang mas masaya at mahalaga? Pasko o muling pagkabuhay? Kaya, sabi ng iba, Pastor, mas masaya ang Pasko, may tridicesima, may bonus, may regalo. Dahil ganito po yan, Christmas is not the end, but the beginning. Hello? Ang Pasko, hindi yun ang katapusan. Bagkus yun ang pasimula na ang Diyos nagkatawang tao. Kaya nga ang tawag sa Kanya sa Christmas, Emmanuel. Pagdating sa muling pagkabuhay, ang tawag sa Kanya, di ba? Jesus ang unang, sabi ng Anghel in Luke chapter 2, Maria, blessed art thou, thou art chosen among all women, you shall bear a son, and you shall call him Jesus. Kasi sa hula sa mga propeta, ang tawag sa Kanya, Emmanuel, God is with us. Okay, so nagkatawang tao siya. Yun yung Pasko.
sa muling pagkabuhay, kaya ang tawag sa kanya, Jesus. Sa Luke chapter 2, ang tawag lang sa kanya, ang sabi lang ng anghel kay Maria, pangangalanan mong Jesus. Wala pang apelido daw. Hindi pa na-register sa NSO. Ay, NSO? Hindi na NSO ngayon. PSA na, sorry. Ay, sadya na, huli tuloy nagkakaedad eh. Makaluma eh. Oh, PSA na pala ngayon. Kaya, di ba tinanong ni Jesus, sabi niya sa mga disipulo, sabi ng mga tao, kayo daw si reincarnation ni propeta. Ang sabi ni Jesus, Peter, sa pagkakaunawa mo, sino ako? Ano sagot ni Peter? You're the Christ. Pero hindi pa naging kumpleto yung kanyang pagiging Kristo hanggat hindi siya muling nabuhay. Okay? Now, kasi ngayong hapon, gusto kong i-focus yung point na walang muling pagkabuhay kung walang pagkamatay. Hello? Now, ganito ha. All of us here, sitting down here, maliban sa akin nakatayo. Okay? Lahat tayo na nandito sa bulwagan ito. Whether we like it or not, lahat tayo haharap sa katotohanan ng buhay. All of us will die. Okay? Because death is the common equalizer sa lahat ng tao. At ang kamatayan, hindi yan katulad ng maniningil. Pwede mong pabukasan. Pwede yung susunod na buwan. When death knocks on the door, it's time, it's time. Okay? Ang kamatayan, pwede siyang ma-delay through science, through medical advancement. Pero ang kamatayan, hindi pwedeng malampasan dahil lahat ng tao dumadaan dyan. At ang kamatayan, hindi tumitingin sa mukha ni numan. May tinapos ka? Wala. Mayaman ka? Mahirap? Pareho. May titulo ka? Wala? Pareho. Ang nagkaiba lang sa mayaman at mahirap, yung mahal ng libing. Kasi yung kanilang St. Peter's Class A, may kasamang banda. Ay, hindi nyo alam, sa Pilipinas paglibing may banda. Okay, now, kasi gusto kong makinig kayong attentively ngayong hapon. We will start from the standpoint, bakit nga ba namatay si Jesus? Kasi kung walang pagkamatay, walang muling pagkabuhay. Now, ganito. Binasa ko yung text kanina ha. By the way, ang ating title is Risen. And I will just give you a forward of the text. Yung binasa natin, Mark 28, 1 to, binasa ko kanina? 1 to 8. Meron din Luke, okay? Meron din sa Mark 18, meron din sa Luke 24, meron din sa John 20. But so much about that. Okay. Now, the death and resurrection of Jesus Christ is the cornerstone of Christian belief. Regardless sa word na Christian, kasi yung word na Christian, sa ilalim niyan, nagkasanga-sangayan ang daming denominasyon. May Seventh Day, may kung ano-ano pa, may dating daan, may lumang daan, may bagong daan, basta lahat ng daan nandyan. Oh. It doesn't matter, okay? Isang daan alam ko sa Caloocan yun eh. But the death and resurrection of Christ is the basic foundation of Christian faith. Now, okay, at alam ko masasyak kayo sa Revelation. Okay. Sa sinabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 15 verse 14, pakilabas mo na. Dito na lang tayo titingin para isang kopya na lang at alam ko yung iba dito yung walang Bible na dala. Dini na lang 1 Corinthians 15:14, Brother Maki. I will read this to you. Okay, now. Alam sabi, kung si Kristo'y hindi muling binuhay at walang kabuluhan ang aming pangangat. Paul. Okay?
wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. So the gospel has no sense if Jesus has not risen. And our faith is invalid if Jesus did not raise from the dead. Okay? Now, ganito. Sige. Gaya ng sinabi ko, Christian and Christian alike, we will all die. Okay? At alam ba natin, wherever there is life, incorporated with it is death. Hello? Ano mang may buhay, incorporated to anything that has life, that is death. Hello? Okay. And I will give you yung perkorso na sinulat ng Biblia. Okay. Let's start from the word die. Okay. The word die or death. Alam nyo ba na hindi si Satan ang author ng kamatayan? Siya. Okay? Di ba nakikita nyo yun si Grim Reaper? Ano ko yun, Pastor? Dolce o Primo Piano? Hindi nyo alam kung sino si Grim Reaper. Yun yung nakatalukbong na may dalang in English ko lang eh. Ngayon alam nyo na. Okay. Siya lang nagsisimbolo ng death. Okay? Because although death is possible, death is invisible. Hindi mo naman nakikita eh. Kaya yung nagsisimbolo ng may karit, virtual na simbolismo yun ng presence ng kamatayan. Ulitin ko, the word death did not come from Satan. And Satan is not the author of death. Sige, siya sila. Brother Maki, Genesis chapter 2, 16, 17. Okay? Sige, English ang aking Bible. And Yahweh, God commanded man, saying, from every tree of the garden you may freely eat, but from the tree of the knowledge of good and evil you will not eat, because on that day, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon. Basa! Ulit, basa, 1, 2, 3. That's the first mentioning of the word death in the Bible. Okay? So, ganito. Adam never knew death. Winarningan lang siya ng Diyos. Huwag mong kakanin. Sa result ng iyong pagkain niyan, but never, because, why? Alam niyo ba na ang tao eternal being, ang nakita ninyong nagsasalita, luwad. Ito. This is the physical body. Ang totoong tao na sa loob. Because man is made up of three. Spiritual and body. At ang body, anong sabi ng Diyos? Tao. Sa labog ka ng mula, babalik ka sa labog. Ang sabi ng Ecclesiastes, ang ating espiritu galing sa Diyos, babalik sa Diyos. Ang husgahan ng Diyos sa tao, ano? Kasi ang tao, ang totoong tao. Kaya nga, you, man, it's a two word put together. Humus and man, which is a spiritual being, ish, in Hebrew word. Na ang luwad, nilagyan ng, ginamit ang luwad, parang tao ilagay doon. Kaya ang kausap ng Diyos, sino? Tao. Ang sabi ng Diyos sa tao, wag mong kakanin ang bunga na nagbibigay ng kaalaman ng masama at mabuti. Kung hindi mamamatay ka. Ganito ha. Satan heard that. Narinig ni Satan yan. Kaya nga ginamit niya yan eh. Diba? Dinisip niya ang tao. But
Adam never come to know what death was. Ano ba talaga ang kamatayan? Dahil bakit ang tao nilikha ng Diyos, eternal being yan? Because man, according to God's intention, was not supposedly to die. Hindi mamamatay ang tao. Hello? Nandiyan ba kaya? Sige, bibilisan ko ha. Now, ganito. Hindi alam ni Adan ang patungkol sa kamatayan. Pero ang kamatayan kasama. That was already in the garden. Hello? Kaya lang, ang death is inactive. Anong ibig sabihin ng inactive? Ha? Ano daw? Basta English ka ng English eh. Tagalogin mo, tayo naman mga Pilipino, pastaw. Sige. Inactivo. Inactive means it's not working, it's not functioning. Hello? That was there but it has, okay, ganito. That was there but it has no power. Capits o no? Oh, vedi che ci siamo. Because itong aralin na to, this is the basic foundation of the resurrected Christ. Dahil agad hindi natin maintindihan ito, hindi natin maunawaan kung bakit muling nabuhay si Kristo. Now, nung nilikha ng Diyos ang lahat, nilikha niyang tao, kasama sa garden ang kamatayan. Kaya lang inactive. Nung kinausap ng Diyos ang tao, na nag-abiso ang Diyos sa tao, ba't kinarinig ni Satan? Kaya nga ginamit niya ang the same words, tinwist lang niya yung sinabi ng Diyos. At para maka-interact si Satanas, because Satan is a spirit, saan siya pumasok? Sa katawan ng at nagsalita siya. Kaya na-deceive niya ang tao. Now, ang sabi ko, that was there, but that is inactive. In short, no power. Okay? Now, ganito. Ang sabi ni Satan, kasi gustong sirain ni Satan ang creation ng Diyos. Alam niyo kung bakit gustong sirain ni Satan ang creation ng Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, you are made in the image and likeness of God. Sabihin mo sa katabi mo. Tayong lahat nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Hindi kayang lampasan ni Lucifer ang Diyos. Kaya nga, ano sabi ni Propeta Isaias? At nakita kong binagsak kang parang talang mula sa langit. Dahil bakit? Anong desire? Sabi niya, kasarap siguro ako sambahin. Ang sabi ni Lord, in my court, it does not happen. So, cast out siya. Tama? Hello? So, hindi malampasan ni Satan ang Diyos. Alora, ang pinagdiskitahan niya. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Yan! So, ang pinagdiskitahan ni Satanas, tayo! Kaya ganito ha, ganito. Okay. Alam ni Satan na ang kamatayan kasama sa garden, but death has no power. Brother Maki Paki-English. Ito. This same verse. And the Lord God, ano daw ang sabi ng Lord? Nag-request ba ang Lord? Commanded. Ano ibig sabihin ng command? When the word command is implied, it is obligatory. You cannot drive your car without your driver's license with you. Pag nahuli ka ng pulis, multa. Why? Ang batas commanding you, whenever you drive your car, you must have your driver's license with you. So, the word command is obligatory. Although it is obligatory, but lies the fact na ang freedom of will na binigay ng Diyos sa tao
na binigay ng Diyos dyan sa katabi mo. Kaya paminsan-minsan nasa kaliwa yung katabi mo, paminsan-minsan nasa kanan yung katabi mo, paminsan-minsan nasa church, paminsan-minsan nasa galaan yung katabi mo. Why? Because of the freedom of will. Gusto man niyang hatakin ng Diyos, dalhin sa loob ng church para pagpalain. Sabi ng katabi mo, saka na. Tara, punta tayo sa message. Malakas pa ako. Saka na. Listo. Now, ganito. You are to freely eat from any. So, ang freedom nandun. Although nandun ang obligo, but the freedom was there. Hello? Tingnan nyo, grabe. Very precise ang Lord. Ang sabi, but you must not eat. Okay. For on the day. Bakit hindi mong sinabi ng Lord, for on the day. Bakit hindi sinabi ng Lord? For on that seconds, on the minutes, and on the hour that you will eat. Hindi. Day. Alam niyo kung bakit, what does that imply? Because God knows that day will come. Alam ng Diyos, darating ang araw na yun. Kaya sabi, you will! Sa English, but hindi. You will! Certainly. Ano yung certainly? Certainly. Okay. In short, ganito. Wag na wag mong lalabagin ang... simplify. Wag na wag mong lalabagin ang utos ko. Dahil pag nilabag mo ang utos ko, si kamatayan magkakaroon ng kapangyarihan sa iyo. Gets? Okay? So alam natin kung anong nangyari. The next chapter, a few moments later. Okay. Chapter 3, alam natin, nilabag ng tao ang obligo ng Diyos. And as a consequences, ano sabi ng Lord? From dust you shall came, to dust you shall return. Sa pagkakataong yun, paano nalaman ng Diyos na, alam talaga ng Diyos? Kaya lang, ano ang signal sa tao na na-activate na siya? They were hiding from the presence of God. Nasaan na kaya? Tatago. And if you will read the Bible, so ito alam ng Lord. Bakit? Kasi hubad po kami. Sino sabi sa inyo, hubad kayo? God already had hinted. Kinain ba niya? See? In that very moment, ang tao ang nagbigay ng kapangyarihan sa kamatayan para kumilos. Kung kanina, ang sabi ko sa inyo, in the beginning, death was in the garden but it has no power. But it was the same man na inabisuhan ng Lord. Same man. Na inabisuhan ng Lord. Ang nagbigay kay kamatayan ng kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ano? Sa paglabag sa utos ng Diyos. Dahil kung hindi nilabag ni tao ang utos ng Diyos, death will remain inactive. Hello? Naintindihan niyo na ngayon? Kaya lahat ng tao, yamang, sabi ni Paul, through the first Adam, sin. Sa pamamagitan ng unang Adan, nakapasok ang kasalanan sa sangkatauhan. Subalit sa pamamagitan ng huling Adan, napawalang sala ang lahat ng tao. Now, ganito. Okay. Sige ha. Saan ako? Nandito pa nakatayo. Okay. So ngayon, nilabag ng tao ang utos ng Diyos. Ngayon, ang kamatayan na dating walang power, meron na ngayon. Hello? So, death is already capable
of killing. Kaya si kamatayan, may kapangyarihan na siya ngayong pumatay. What's the first death that was registered in the Bible? There were two brothers, Cain at Abel. Tama? Anong ginawa ng isa? Pinatay yung isa. Bakit? Nag-jelling baga, pastor. Nagselos-selos baga. That was the first registered death. Although, yung kay Adan at kay Eva, matapos nilang kinain ang bungang pinagbabawal ng Diyos, they were still physically alive, but they were already spiritually dead. Kaya they were expelled from the garden. Bakit? Ang langis at ang tubig, bagay hindi pwedeng maghalo. See? Because why? In the garden, there was the purity of God. In man himself, there was already. Alam niyo ang other word for the other meaning of the word sin. S-I-N. In Hebrew, it's termed as R-E-B-E-L-L-I-O-N. Ano mo yun? Rebellion. Nilabag niya ng tao, nag-rebel na ang tao laban sa Diyos. Okay, so ngayon, active na si kamatayan. Hello? Are you still with me? Yes. Sige, pumulakpak yung mga inantaw. Ay, may mga inantaw nga, sandali. Alam ko yung iba, narinig niyo na yung kwentong ito. Narinig niyo yung sino gustong pumunta sa langit. Hindi niyo ba narinig? Kasi si kapatid, tuwing pumupunta ng church, man ba naman, dyan pa naupo sa unahan. At tuwing uupo dyan sa unahan, kauumpisa pala ni pastor nagpipreach. Every Sunday, nabibless si pastor dahil si kapatid nandyan. May ang problema. Di katatapos ng worship pa. Siguro. Sabi ng pastor, hindi pa ako katatapos ko lang nabasa ang text, tulog ka na. Sabi ng pastor, sige nga. Gigisingin natin ito. Ay, di si kapatid. Nag-umpisa na. Sabi ng pastor, sino sa inyo ang gustong pumunta sa langit? Tayo! At tayoan lahat. Eh siya medyo nagigda. Tingin siya sa paligid. Ay sabi niya, bakit kayo makatayo? Di nagbulungan yung mga kapatid. Ay, ayaw pumunta sa langit. Di pinagtawanan siya ngayon. Iyang-iya siya. Sabi niya, bakit ano bang tanong? Ay, sabi ni pastor, sino gusto pumunta sa langit? Tayo. Lahat kami nakatayo. Bakit ikaw saan mo gustong pumunta? Ay, nakaupo siya lang sa lahat sila eh. Sa lahat. Hindi, isang buong church, siya lang nakaupo. Kaya sabi niya, pastora, naisama mo ako Sige nga, sisiguraduhin ko. Sa susunod, hindi mo na ako maisahan. Dinagturo ulit si pastor. Amam niya, 10 minutes after. Ito na naman. Sabi ni pastor, ayan, tutulugan mo na naman agad. Sabi ni pastor, sige. Sinong gustong pumunta sa impyerno? Tayo! Kaya narinig niya tayo. Ay, di tayo siya ngayon. Binagulat siya sa lang yung nakatayo. Sabi niya, di ba sabi ni pastor tayo? Sabi niya, katabi niya, ay sister, di ba sabi ni pastor tayo? Bakit tayo ito? Ay kapatid, ang sabi ni pastor, sinong gustong pumunta sa impyerno? Ayun. Kaya kami nakaupo. Tingin siya sa palibot. Kung nga naman, siya lang ang nakatayo. Dinapahiya na siya ngayon. Tayo siya, sabi niya, pangangatwiranan ko na to. Sabi niya, pastor, nakakahiya man sabihin, pero pagkawarit ko, 2 tayo nakatayo. Kung nga naman, pastor, nakatayo. Alam naman, pastor, magpipreach, nakaupo. Okay. Now, ganito. So, active
si kamatayan may karapatan at may kapangyarihan ng kitilin ang buhay. Hindi lamang ng tao. Hayop, panim, lahat. For as long as there is life, death can operate because it has the power. Now, okay. And what is good with Jesus is this. Okay. So, in Genesis chapter 2, ang kausap ng Diyos Ama, tao. Okay? Human. Which is humus and man. Humus means dirt. Okay? And man. Spirit being. Okay, now. So si kamatayan ngayon may kapangyarihan na. Nakitilin ang buhay ng kahit sino. Kaya tingnan nyo, ano ang ginamit? And by the way, ang may hawak na ngayon ng kamatayan si Satanas. Kaya tingnan nyo, tanungin nyo kahit amo nyo, Senyora, ay paura di morir, na? Lahat ng tao, tanungin mo, ay paura di morir, isa sagot. See? Why? Because the devil, hawak niya si kamatayan. At since hawak niya si kamatayan na may kapangyarihan kumitin ng buhay, ginagamit ni Satanas para takutin ang sangkatauhan. Tsaka anong mga agents ang ginamit niya? Cancer. Ano pa? Stroke. Suicide. Yung mga walang pag-asa. Suicide. May nababaril. May na-aksidente. Basta mention everything. Majority of them results to death. Hello? Now, at ang sabi ng Romans 6:23, ano sabi ng Romans 6:23? Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay... Ito na yung sinabi ko kanina. Anong ginawa ni Adan? Kaya si Adan, saan tayo nagmula? Kay Adan. Kaya may minana tayong, and that's why, dahil may minana tayong kasalanan, we are subject to. Okay? Hello? Giovanni, avete capito? Mi dispiace, ma io non posso ripetere altrimenti finiamo alle 10 di sera qua. Ok? Gusto ko lang masegwi ninyo. Dahil dapat, salamat sa Lord, sa murang edad ninyo kayo nakakilala. Mas lalo ninyong maunawaan ang kahalagahan ng muling pagkabuhay. Dahil bakit? Tocca a voi insegnare ai vostri figli più avanti. Now, okay. At ang sabi, okay, ganito. Ang kausap ng Diyos in Genesis chapter 2, hindi anghel. Hindi rin hayop, tao. Okay? Hello? Kaya si Jesus, ang sabi ng Diyos, okay, ganito. Okay. In the verse of the Bible, many times did God attempted to rescue man. Okay? Ilang beses inattempt ng Diyos na i-rescue ang tao. Anong una niyang ginawa? Sa buhay ni Noah, ano? Anong ginawa ng Diyos sa buhay ni Noah? Ha? Baha. Bakit? Masama. Kasi pastor, nawasak ang tiki kaya bumaha. Hindi! Oh! Ano sabi ng Lord? Umabot na ang kasamaan at sukdul ang kasamaan ng tao sa langit. Kaya sabi ng Diyos, wow, wasakin ko at lilipunin ko ang lahat ng yan. But He found one righteous man in the name of Noah. And on that day, na ginunaw ng Diyos ang mundo sa mamagitan ng baha, there were only 8 people saved. Hello? Niligtas pa rin ng Diyos si Noah. Okay? At tapos, pinaliwanag ko nung nakaraan, nagpalabas ng rainbow. Okay? Dahil bakit? Ang sabi ng Diyos, Noah, yan ang palatandaan na hindi ko na muling gugunawin ng mundo sa pamamagitan ng baha. Kaya may rainbow. Okay?
But unfortunately, okay na sana eh. Nagkasala si Noah mismo. The man who was righteous, known to be righteous before the sight of God. Anong kasalanan ni Noah? Nagtanim siya ng ubas. Pagkatapos ano nangyari? Nalasting. At kung ano na lang pinagagawa sa buhay. Ayaw. So nagkasalanan eh. Okay. To cut the story short, many times did God reach out to man to rescue man. Okay? Sa Old Testament, sabi ng Diyos, para mapatawaran yung mga kasalanan, kailangan ninyo mag-sacrifice ng may buhay. Anong ni-require ng Diyos? Buhay ng hayop. Dugo ng hayop. Sa lumang tipan. Pero nakita ng Diyos, failure pa rin. Hindi sa parte ng Diyos, failure sa parte ng tao. Kaya sabi ng Diyos, okay, for once and for all, I will give a definite final solution to this sin problem ng tao. At ang sabi ng Lord, sige, ganito na lang. Pabababain ko dyan sa kinalagyan ninyong lahat ang aking bugtong na anak. Okay? Bugtong na anak pa lang naman eh, hanggat hindi na-complete yung realization, hindi naman siya tinawag na Jesus. Kaya binanggit ko kanina in Luke chapter 2. Hello? Sige, ang sabi ng Diyos, sige, ganito na lang. Pabababain ko ang aking anak dyan sa inyo. Okay? Magkakatawan tao. And if you will look at the process of Jesus, Jesus was never a seed of a man. Dahil bakit? Ano sabi ng anghel kay Maria? Lililiman ka ng ano? Banal na Santong Espiritu. Kaya ang tawag kay Jesus, incorruptible seed. Pure. Hello? O sige. So, bumaba na si Jesus. Kaya may Pasko. Alam nyo na. Oh. Kaya sinabi ko kanina, ang Pasko hindi an end in itself. It's the beginning of God's manifestation. And His willingness and desire to save man from our miseries. O di may Pasko. Pinanganak si Jesus ngayon. Okay. Bilisan natin. Oh. 30 years later. 30 years na. Oh, 30 years old na si Jesus. Nag-public ministry na. Okay. Now, tingnan nyo. Walang ibang worthy na pwede ialay. Ang sabi ni Jesus, yung alay-alay ninyo mga hayop, yung dugo-dugo ng hayop niya, papalitan na natin yan. Kasi tao ang nagkasala, anong pwedeng magligtas? Tao rin. Pero sa katayuan ni Jesus. Hello? Now, ang sabi ng Matthew 20:28, pakilagay, Brother Maki. Okay. Ang sabi ng Matthew 20:28, paki-English, Brother Maki, kasi English dito sa aking notes para mas mabilis kung ma-explain. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to... Anong motive ni Jesus? Maglikha ng relihiyon. Kaya klaro ha, ang napako sa cross hindi relihiyon. Ang napako sa cross para saan? Bayad. Hello? Pronto? Okay, sisiamo. Ang sabi ko kanina, Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag inalis ko ang ugat kung bakit may power si kamatayan, pag inalis ko si kasalanan na siyang nagbibigay ng kapangyarihan kay kamatayan, si kamatayan magiging inactive ulit. Tama? Hello? Now, sa katayuan ni Jesus, okay, in Luke chapter 23 verse 4, yung tinuro ni Pastor anong nakarang linggo, ang sabi ni Poncio Pilato, wala akong nakitang kasalanan sa tao ito para pag-usahan ng kamatayan. Kaya siya naging karapat dapat
na maging kahalili mo at ko para mamatay dahil wala siyang kasalanan. Ang sabi ni Pilato, Brother Maki, Luke 23. Ang sabi ni Pontius Pilato, Pilate said to the chief priest and the crowd, I find no basis to accuse this man. Wala akong nakita kasalanan ng tao ko. Hello? Pronto? So, ngayon, yamang si Jesus wala siyang kasalanan, ha? Dahil bakit? Hindi siya nagmula sa corruptible sin. Nagmula siya sa incorruptible sin. So, nangangahulugan, si Jesus hindi pwedeng patayin. Tingin muna ng tubig. At ako'y nalululutin. Kagabigyan ng tubig. Okay, ulit! Romans 6:23. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kung aalisin ko ang kasalanan, si kamatayan wala nang kapangyarihan. Yamang si Jesus walang laksi. Kasalanan. Nangangahulugang hindi siya pwedeng and I can understand you. Kumbaga para ka nanonood ng film. Tapos when ito, puno. Yung pala mama mo, no? Kanina pa ako pinot na kita mo magsabi ito. Mama naman, kaganda-ganda ng serial. Kaganda-ganda ng Netflix series ng pinapanood ko. Istorbo kayo. Now, ulit! Kung ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, pag inalis ko si kasalanan, ibig sabihin si kamatayan wala nang kapangyarihan. Si Jesus wala siyang kasalanan. Kaya si Jesus hindi pwedeng mamatay at hindi siya pwedeng patayin. Okay? So siya lang yung bukod tanging pwedeng. Okay? 2 Corinthians 5:21. Brother Maki, per favore. Kaya ang ginawa ni Jesus, okay, since death cannot kill him because he has no sin. Ang sabi ni Jesus, okay, sige ha, sabi ni Jesus ganito. Illustration lang ito, huwag kayong sasamandog sa akin, ha? Baba si Jesus, sabi, hindi ako pwedeng patayin dahil wala akong kasalanan. Pero kayo dito, agad do. Hindi nila alam, marami. Kaya ang sabi ni Jesus ganito, okay, yung iyo, kukunin ko. Yung iyo, kukunin ko. Yung iyo, kukunin ko. Lahat kayo, kasama ko. Lahat kayo, kukunin ko. Kaya ang sabi dito, the one, sino one? Jesus. Who did not know. Wala siyang kasalanan. Kinuha niya ang kasalanan at siya ang naging kasalanan. Ulit, Romans 6:23. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Si Jesus walang kasalanan kaya hindi siya pwedeng mamatay. For him to be qualified to die, kinuha niya kasalanan natin lahat. And that qualifies him to die. Palitin kapito, Bibi. Ay mga nanay, ay pambira na, naintindihan nga ng mga taga-skola materna, kayo pa. Oh. Okay, so ang sabi, to be sin for, kanino? Us. So that we might become. Alam niyo kung anong Tagalog sa righteousness?
napapawalang sala sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, ganito, kukunin ko ang sabi ni kamatayan, teka sandali. Disqualified ka. Kaya ang sabi ni Jesus, okay. Kaya tingnan niyo, kaya dito nyo naintindihan ang ibig sabihin ng John 3:16, for God so loved. Ganon kadakilang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, kinuha niya yung kabuktutan mo, yung kalikuan mo, yung pagsisinungaling mo, yung tradimento mo. Ano pa? Dagdagan niya. Lahat yun kinuha niya. Ang sabi ni Jesus, ilagay niyo sa akin. Kaya ang sabi ni kamatayan, ngayon pwede na kitang patayin. Kasi kinuha na niya eh. So sabi ni kamatayan, ngayon pwede na kitang patayin. O sige, pinatay. Kaya nga ang sabi ni Pilato, wala akong nakita. Kaya si Jesus, namatay siya, hindi dahil sa personal niyang kasalanan. Sa kasalanan natin, dahil kinuha niya. And that qualifies Jesus to die. Dugtong lang ito nung tinuro ni Pastor nung nakarang ikaw. Hello? So ngayon, di kinuha niya ang kasalanan natin. Qualified na siyang mamatay ngayon. So in short, namatay nga siya. Binayubay sa cross. Okay? Inilibing. And on. Hindi after. Kaya yung mga maraming theologians, they've been breaking heads. Lunes, namuhay. Hindi. Webis namatay. Marunong ka ba magbilang? Ang sabi ng Bible, on the third. You're sitting on the chair. Hello? Kasi kung sinabi kong after the chair, laglag ka na sa upuan noon. Tama? Everybody is sitting on your chair. So, nangangahulugan, Biyernes, Sabado, on the third day. Hello? Okay. So, eto na ngayon. Ang hindi alam ni Taneng, Hebrews 9:27, Brother Maki. Ang hindi ang nakalimutan ni Satanas. Basa, 1, 2, 3. Justice is appointed for people to die once. Tap. Ulit. 1, 2, 3. And justice is appointed for people to die once. Ilan daw mamatay? Once. Kaya si kamatayan hindi pwedeng ikulong. Hindi niya pwedeng ikulong si Jesus. Una sa impyerno. Bakit? Wala namang kasalanan si Jesus. Hello? Our sin qualifies Jesus to die. But that has no power over Him. Because personally, He has no sin. Gugutumin ko kayo ngayong hapong ito. Sige kaya. May lechon naman, Reb. Talaga naman kayo, may sagot kayo sa mga tanong ko, no? Naisahan niyo ako dun, Okay. Now! And, sabi, babasahin, tuloy ko! And just as it is appointed for man to die once, at pagkatapos mamatay, anong sunod? Judgment. Si Jesus hindi pwedeng husgahan dahil kung namatay siya dahil sa kasalanan, hindi kanyang kasalanan mo at kasalanan ko yun. Hello? He took our sin. So hindi siya pwedeng itrakyeni ni Taneng sa impyerno at hindi siya pwedeng manatiling patay. At bakit 3 days? Bakit on the third day? Brother Maki, 1 Peter chapter 3, 19.
Bakit 3 araw? Hindi 1, hindi 2, hindi 5, hindi 6. Noong nakalibing ang katawan ni Jesus, by the way, it was true, it was courtesy of Joseph. Hello? Hiningi niya ang katawan ni Jesus. Ako na ho maglilibing. Okay? Saan niya nilibing? Sa tomb na hindi pa nagagamit. Kaya yung mga 3 Maria, binalikan nila because they were the one na naglagay ng, ang tawag doon, anoint. Inanoint nila ang katawan ni Jesus. Binuhusan ng langis, binuhusan ng pabango, binuhusan ng oil, pinunasan yung mga sugat, binalot ng kayong lino. The same that was done to Lazarus. Hello? 3rd day, bakit? Sa loob ng 3 araw, saan si Jesus nagpunta? Yan. Nangaral. Mga bilanggo, sa Bitore. Saan? Sa Abraham Sumoso. Bakit ang tao hindi pa qualified pumasok sa karyan ng Diyos? Bakit? Wala pang atonement ng sin. Kaya nangaral si Jesus. Lahat ng tumanggap, sinama niya sa parada ng tagumpay. Okay. Dito ko natatapusin ang ating istorya. Sa resurrection ni Jesus. Okay. Sige, so much about the prophecy. I am interested more on the significance. Okay. Bakit mahalaga ang muling pagkabuhay ni Jesus? Una, nagpapatunay ang muling pagkabuhay ni Jesus na siya ang Mesiya. That was prophesied. Pangalawa, the resurrection of Jesus was not only spiritual, it was physical. He stayed for 40 days together with his disciples. At bakit ko sinabing physical? Remember Thomas. Nag-usap-usap sila, narinig ni Thomas. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa inyo. Nagkita ulit sila ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Bimbo. So, ang resurrection ni Jesus, hindi na spiritual, physical. That was the second. Third, the resurrection of Jesus gives us hope. At may papaliwanag ko. John chapter 10, 17, Brother Maki. Per favore. Ito, alam ko marami sa inyo nagpapasa nito. Pero doubt ako kung naintindihan ba talaga natin ang verse na ito. This is why, ano daw? Because my life. Si Brother Maki, sama mo yung iting. Dalawa. Per favore. This is why the Father loves me, because I am laying down my life so I may take it up again. Ibibigay ko ang aking buhay at kukunin kong muli. No one takes it from me. But I lay it down out of my own home. I have the right to lay it down. I have the right to take it up again. Hello. Yan yung ibig sabihin ng pinapaliwanag ko kanina. Kaya pag binasa nyo ang John 10, 17, and 18, now it will have a much, much, much more deeper meaning. Paano sinabi ni Jesus, ako'y may karapatan sa aking sariling libertad na ibigay ang aking buhay at kukunin ko ulit? Oh, yeah. Number 3 na. The resurrection of Jesus gives us hope. Bakit hope? Oh, yung binanggit na Rachel kahapon. John 11:15. Ano sabi ni Jesus? I am. Ay, saan na ba? 15 ba, Brother Maki? Yung sinabi ni Jesus, I am the resurrection. It's somewhere there. Kaya yung, ang sabi, at the resurrection of Jesus gives us hope. Okay. Bababa ako ha.
25. I am the resurrection and the life. The one who believes in me. Anong sinabi? Even if. You will live. Okay. Papaliwanag ko prima. Yung dinagamitan mo ng Armani, yung katawan na minimake-upan mo ng Kiko, yung kalpa mo doon sa Gabbana, yung katawan na yan, it will die. We came from the corruptible seed. Tagapagmanang nakayada. But even our physical body may go to the grave. Kaya sabi ko kanina, lahat ng tao na mamatay, kompreso ako. It's inevitable. But let us give hope. Bakit? Your body will go to the grave. But your soul, it will live forever. John 3:16. Gaya na lang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang tumanggap at sumampalataya, hindi papahamak. Bagkos! Magkaroon ng Buhay na walang hanggan. Kaya it gives us hope. By the way, ganito ha. Hindi ko alam kung sino sa mga kamag-anak umahal nyo sa buhay ang inyong nilibing. Some of us here lost friends. My father for one, I lost my father. Me for one, I lost my father. Pero alam ko sa puso ko yung tatay ko, bago namatay, tumanggap yun. Hindi nga lang ako nagpatanggap, yung pastor sa amin. Kaya nung nililibing ang tatay ko, simply sinabi ko sa sarili ko, I'm crying. Lahat tayo iiyak tayo. Not because we will not see them again. Iiyak tayo because simply, we will miss them. Kaya kung may mahal kayo sa buhay, kaya nga mahalaga kung buhay pa patanggapin eh. If anyone dies in Christ, he will not die, he will live. Kaya ako ay for one, sinabi ko nung bumababa ang kabawang ng tatay ko. At hindi lang tatay ko, ang dami. O, kilala nyo, kaibigan natin. Matalik kong kaibigan, nasa Tagaloreto dati. Yung may mga bukol-bukol din eh, kilala nyo yun. I will not mention names. Oh. Namatay siya because of complications. Santa Rita. Bago nalagutan ng hininga, ako ang unang tinawagan ng asawa. Ano na ho ang sabi ng doktor? Pinuntahan ko, hawak kong kamay. Ano sabi ko sa kanya? Lumuluha pa. Huwag ko kayo mag-alala. Nasa mabuting kamay kayo ni Lord. Alam ko tumanggap eh. At alam niyo kung anong lagi niya tinuturo sa akin? Sabi sa akin, Red, ang mananatiling tapat hanggang wakas. Kaya yun na naiwan dito at dito. Yung memoryang tao. Kaya nung namatay siya, isa na sinabi ko eh, I will see you again. Yung isa nating kapatid, died of breast cancer. Matay, breast cancer. Nilibing sa, nakremit sa Lambrate. I was there. I finally met her mother for the longest time. Sabi ng nanay niyo, kayo po pala sir. Sabi ko po, nagkita din tayo. Naku, kayo ang laman ng kwento ng anak ko. Pag may problema siya, kayo tinatawag ang mag-asawa, kayo laging kausap. Di magbigay na ng final homage. I tap simply the casket. Ang sabi ko, I will see you again. Yang katawan mong yan na nagtitiis ka ng 260 over 180 mong high blood, palitan ng Lord ang katawan na yan. See! Bakit? God will give us a glorified body on the day of resurrection. Kaya doon sa chapter 11, sinabi ni Martha, Lord, alam ko, mabubuhay si Lazarus sa araw ng mga muling pagkabuhay ng mga patay. Sabi ni Jesus, no, I am the resurrection. Kaya sabi ni Jesus, saan niyo nilibay? Punta natin. Sabi ng mga, Lord, wag na. Bakit? Mabaho na. Kaya tingnan niyo kung gaano kabuti si Lord. Ano ang unang binanggit ni Jesus nung nandun na sila sa libingan? Hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Eh naisip nyo, di ba sinabi ni Jesus, Lazarus, Lazarus, labas. Eh naisip nyo kung sinabi lang ng Diyos, ay labas kayong lahat dyan. Eh di lahat yung nagbangunan. Ready? Does it make sense or not? Oo. Kaya very specific yung sabi ni Jesus, Lazarus, Lazarus, labas. So ang lumabas, si Lazarus lang.
Naisip niyo kung sinabi ni Jesus, ay, labas kayong lahat dyan. Hindi naglabasan lahat yung mga nasa libingan. Does it make sense or not? Kung nagbasa kayo ng Biblia, isip-isip din ha. Kaya ang unang binanggit ni Jesus, pangalan ni Lazarus, Lazarus, Lazarus. Hello? No. Kaya itong ating katawan na nagsasuffer ng high blood, diabetes, nagtitake ng kung ano-anong maintenance, papalitan ni Lord yan. Ang ipapalit ni Lord, glorified body. Ano ang ibig sabihin ng glorified body? Yung hindi ka na mag-iisip, Pastor, masigit na. Pastor, masakit ang aking batok. Yung katawang wala nang ganyan. Okay, pang-apat. Ito pinakamahalaga. The resurrection of Christ free us from our sins. Dahil bakit? Remember? Kinuha niya ang ating mga kasalanan. Pang-lima, anong sabi ko kanina? 1 Corinthians 15. Yung una nating binungad. The resurrection of Jesus is a manifestation that the gospel is true. Pero dito sa bulwagang ito, dalawa pa lang ang alam ko, at alam ko, alam natin lahat. Dalawa pa lang dito ang nakaranas, kung anong dinanas ni Jesucristo, dinanas din nila. 2 tao lang sa loob ng lugar na to. Hindi nyo sila kilala. Kilala natin silang lahat. 2 pa lang sila. Sabi ko, 2 pa lang. Sino ang gusto makaranas? Pastor, wag na. Why? Glory to God sa kanilang mga buhay. They witness the resurrected power of God. Kaya yung resurrection, totoo eh. Kaya ako tanongin niyo bilang, hindi na lang bilang pastor, bilang tao. Ay, totoo ba ang muling ng buhay ni Jesus? Oh, bakit? Dami po nakita mga kapatiran sa... Dami. 2 kapatiran sa church. Nakaranas ng resurrection. Hello? Pang-anim. Di ba umakyat si Jesus? After 40 days, anong ginawa niya? Umakyat siya sa langit. The resurrection and ascension of Jesus is the key. Siya ang susi at naging daan kung bakit kasama natin ang Espiritu Santo. Kaya yung word na Emmanuel, anong ibig sabihin nun? And God is with us. Hindi yung mali. Tama. Hanggang ngayon. At yung pangako ni Jesus, I will be with you till the end of the ages. Conclusion. Sabi nila sa likod, Pastor, malamig na ang lechon. Mag-conclusion ka na. Okay? Conclusion. Romans 8:11, Brother Maki. This same power that raised Jesus from the dead is the same power. Okay. The Spirit, capital letter S, of Him who raised Jesus from the dead. Basa, 1, 2, 3. Ulit! Lakse! 1, 2, 3! Ituro mo yung katabi mo. Basa! 1, 2, 3! Sabi, then He who raised Christ from the dead will also bring your mortal bodies to life through His Spirit who lives in us. Pwede? Okay. Now, if Jesus paid the price, you need to encash it. That's why you need to accept
Jesus as your personal Savior. Dahil sa pagtanggap mo kay Jesus, kinikilala mo na inako niya ang ating kasalanan. Namatay siya dahil sa ating kasalanan. Muli siyang nabuhay. At sa muli niyang pagkabuhay, sa mamagitan ng Espiritu Santo, tayo may mamamatay pero muli tayong mabubuhay. Kaya nga ang sabi ko sa inyo kanina, one way or another, may mga ilan sa atin dito, we lost somebody. May inilibing tayo, mahal sa buhay, nanay, anak, kapatid, pinsan. For as long as they die in Christ, rest assured, we will see them again. Kaya nga habang buhay ang ating mga mahal sa buhay, isiran natin ang gospel. Jesus paid the price, but we need to encash it. Sandali ha. Brother Reman, pag binigyan ka ng amo mo ng cheque, 1 million euro. Sana all. Pag binigyan ka ng amo mo ng 1 million euro na cheque. Tapos, patotoo si Brother Reman, mga kapatid, binigyan ako ng amo ko ng 1 million na cheque. Uwi siya sa Pilipinas. Sabi niya sa asawa niya, binigyan ako ng amo ko ng 1 million na cheque. Sabi ng asawa niya, pastor asawa niya. Sabi niya, nasaan ang pera? Nandito. Hindi naman pera yan eh. Papel naman yan eh. Hello? Binigyan ka ng pera, 1 million. Pero para mo ma-encash ang checking 1 million, ano gagawin mo? Papasok sa reliyon. Ha? Sasama-sama ka kung anong grupo. Hindi. For you to encash the 1 million check, you need to go to the bank. Ang unang tatanungin ng clerk ng bangko sa'yo, anong unang hahanapin sa'yo? Excited si Brother Reman. Pasok siya. Anong bangko mo, Brother Reman? BPM mo ni credit? Ano ang bangko? Ano daw? Pusta. Pasok siya sa pusta. Bunuin kasarila sa inyo. Sabi ng clerk, 1 milyon eh? Dami dokumento per favor. The first thing that the clerk would ask you is your documents. Hello? Hindi niya ang dokumento mo, binigay mo. Ang susunod na dokumento nilang hihingin, yung intestataryo, yung permataryo ng cheque. Hello? Kasi bakit? Sisiguraduhin nilang may pondo ang cheque. Otherwise, ang tawag doon, bouncing check. Tama? Jesus paid the price, but you need to encash it. Namatay si Jesus sa krus, muling nabuhay, pero kung hindi mo tatanggapin, pagwawalang pakilala yun, hindi mo na-recognize yung ginawa ng Jesus. Hello? Ngayong hapon, naintindihan na natin kung ano ibig sabihin ng resurrection. Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat. At muli siyang nabuhay. Hello? Kaya nga ako pag nakaka-encounter ko, may nagbibigay ng tracts. Anong lagi ko sinasabi? Sister, ibigay mo na lang sa mga hindi nakakilala. Maglingkod tayong pareho sa Diyos and see you sa langit. Sabi sa akin, bakit? Saan mo gustong pumunta? Ako gusto ko sa langit, ikaw saan? Yes! Because why? Pagdating sa langit, ang unang pagkatatanungin ng Lord, ano pangalan ng church mo? Hindi. Ang unang itatanong, ang iyong bang pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay sa langit. Yun yung sinasabing validity kung yung iyong bagang checking tinanggap, may pondo. Kapito. See? Kaya ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi pagpasok sa isang reliyon. Dahil ang namatay dito at muling nabuhay, hindi reliyon. Many times I've been correcting the wrong concept of a lot of people.
Ginagamit ang Diyos para makapasok sa relihiyon. Tanungin mo, anong significance kung bakit ginawa na Jesus namatay sa krus? Ay basta ang alam ko, nagpapako at namatay. Walang significance. You don't understand the thing. Tapos, sa YouTube nakikita nyo, tapos sila nagbubuhat nito. Do you think you can atone your own personal sin by carrying this? Alam niyo, totoo lang yung mga taong gumagawa ng ganyan. You are only adding injury to insult. Ang wallet, name it whatever you want. You're only adding insult to injury, and you're only adding injury to insult. You cannot atone yourself kung ikaw magbubuhat niyan. Bakit ikaw at ako makasalanan? We have no right to carry this. Wala, hindi tayo binigyan ng karapatan. Dahil kung ganon ang sistema ng pagpapatawad ng Lord sa lahat ng ating kasalanan, ay nako, Kuya Arnold, ilan tayo dito? 80, gumawa ka na ng Kuya Arnold ng 80 cross. Papasan natin sa kanilang lahat. Eh, ang sistema ng Diyos hindi ganyan. He did it single-handedly to defeat sin. Hello? Kaya ngayong hapon, pinapansin ninyo, grabe ang sukdulang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Amen? We are not worthy na pagalingin. We are not worthy even na sumama sa kanyang kaharian. Pero minarapat tayo ng Diyos dahil kay Jesus.